Talayaw ikaw man, simo kayo. Sa imo gugma, sa imo mga katawan. Napuno ang amon tayo, puso sa imo amay kaayo. Ano may ang madulot, amon sining adlaw. Gusto namin maghatag sa amon, mga balatsakon para sa imo. Amon mga di ko gamay, hindi pong namon sa pagdayaw. Amon naman mga pag-amba, gusto namon ipatungod sa imo. For all the good that you've done to your people. Wala naman may kadalog sa imong grasya, nagkaluwi sa amon. Wala naman may katuod sa imong mga pulong sa among kabuhi. Wala naman may kadamo sa tiniyon, ikaw nagsalba, nagsaktan sa amon. Sa mga tiniyon naman, ikaw nagkapawa na amon. Sa pinakatulog ng marti sa among kabuhi. Sa mga tiniyon naman, ang mga pulong, di mo ang mulagin ang nakaptan amon. Sa mga tiniyon naman, wala kami talagalan. Sa mga tiniyon naman, wala kami paligtan. Makatangla kami sa langit, yung makatawag sa imo mga gagawang ng alam. Makakanto kami naman sa imo presensya. Mahilwayan na amon mga balatsakon. Mahilwayan naman yung mga kabukatan na ginadala namon. After all these years naman, naging matutong ikaw. Naging maayo ikaw sa imo mga katawan. Sa imo magpatubo sa amon mga pagtuo. Sa imo magpatubo sa amon pagkilala sa imo. May patuka mga pagdayo. Sa amon mga bibig kamay, gusto namon mag-agal. Sa katayawan ka nagkakaagay sa imo. Sa mga pagdayo, abay na ikaw lamang ang takos magabaton. We serve a wonderful God. We serve a worthy God. We serve a righteous God. And we serve a powerful God. We serve a true God. And that name is Jesus Christ. And I celebrate this day, mga kautulan. Ang Diyos na maayo, may matarong sa ating natupag. Dalayaw ni Kamay. I feel very blessed, mga kautulan. Dugay ba hindi ka schedule, no? I feel very, very blessed. Before kita mauturan ng kanto sa pulong sa Ginoo, I'd like to give lang sa mga news. Nakakabo pala sa kalibutan. Sa Syria, there are gas attacks. Nag-send na missiles ang US to sa mga military camps nila. And Australia, naghatag sila suporta sa military attacks ng US. Pero ang China, nagabato. So, makita ng mga kauturan, yung kadamo na sa movement, development, naghatag sa aton sinyalis. Lapit na naging magkakarin mo. Dili sa aton mga kauturan sa Batangas, 5.6 magnitude or more, earthquake. So, natin, grabe ka, iwan lang. Subong gahulat naman sila. Yara naman niya upcoming. Mga kauturan, this is the best time to get right with God. Lapit na lang yung magkakari ang Ginoo, mga kauturan. Saktuhon ta lang aton lakat sa Ginoo. Saktuhon ta lang aton yung mga pamalagyan. Isundo natin ang iyang mga palaturan. Ang Ginoo hindi madugay magkakari na. And we're excited for that day, mga kauturan. And kailangan yung ko na i-chakto natin ng atong panglakatong sa Ginoo. I give honor to, first of all, to Lord Jesus Christ, my Savior, my God, my strength, my hope. Kusog na ako yung sinihapon. I give honor to my pastor, Pastor Samson Cordova. I give honor to the ministers of the living God. Dua ka sa ludo. Di lang isa, dua kay
you've given a lot to this church, to this truth. I give honor to you sa inyong mga kauturan, mga bilidhon, ng mga katawhan sa Ginoo. You are very valuable. You are precious in the sight of our Father in heaven. You are very, very special, mga kauturan. Yes, man. And I feel blessed niya magpaupod sa inyo. Siniya kaagahon. Yes. Kaya ako ng Ginoo, kay kayo lang din mga kauturan. It's a great blessing to be in this church. To have a church is a great blessing. Amen. To have your brothers and your sisters beside you is a great blessing. To have a pastor, to have ministers, to have musicians is a great blessing, mga kauturan. And to have the one true living God living inside you and moving in this place is a great blessing, mga kauturan. You have the truth na gina-enjoy natin sa buong nako na kabulaan. It's a treasure. It's something, mga kauturan, though hindi ko bala maano, pero may nagkakalipat kung ano kung valuable ang ara sa aton. It's a treasure, it's a pearl nga sa nakita sa isa katawag baligya yang iya tanan kay kwa niya. This is the most precious and the best thing you could ever have in this world, mga kauturan. Ang kamaturan na gina-enjoy natin sa bunga adlaw is more than anything that the world can offer. Kabalo ko muna kauturan kayo na-experiensyahan na dalayawan din ang Ginoo. Amen. This is a wonderful day to bless the wonderful name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. We honor you today. We praise you. We bless your wonderful name. For you are worthy of our praises. We want to shout the may sa among mga pagdayaw sa imo. We want to shout the may sa pagpakamayo sa imo buhay ng alan. Dalayaw na imo kamaturan. Dalayaw na may ang imo mga kulong. Ginatipong na mo ng imo kamaturan. Ginatikugan na mo na may ining kamaturan. Yan ang wala na mo. Nasahiran na mo sa nuwi may ikaw katuod sining kalibutan. Ang imo may mga pulong na pangipapaw sa tanan. Amen. Naging maayo ikaw sa tanan ni mga katawan. Yung pinag-good God sa amon yung mga hindi matarong at sa mga matarong. Ikaw ay nagpaputla sa imuhan daw. Sa tanan, ikaw nagpaulan sa tanan. Ikaw naging supplier sa amon kinanlan. Amay naging kulang ang amon mahambal. Kulang ang amon masyakit. Kulang ang amon kusog kamay. Habang gusto namon magpahatag sa mga pagdayaw sa iyo. Kaya ikaw lang ang mayang tapos. Ikaw lang. Wala sang tao. Wala may sa misan anuman niya makatupong sa imo. Sa imo kahong. Sa imo grasya. Sa imo kaluoy. We are grateful and we are thankful. Amen. Because Jesus Christ is our Father. Our Heavenly Father. Our Savior. Our life. Our strength. The fire burning within our hearts. You are the true Jesus Christ. You will forever be worthy of all our praises. Mga kauturan, magatindo kita, mag-open kita sa natin Bible. Let's go to the book of 1 Samuel, chapter 15, verse 22. Ang pulong sa Ginoo nagasiling. 1 Samuel chapter 15 verse 22. And Samuel said, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings than sacrifices, as in obeying the voice of the Lord?" Parang walang malang delight sa Ginoo sa burnt offerings kaysa sa pagpamati sa iyang hambal. Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. Next, mga kauturan, bili kita sa 2 Kings chapter 5 verse 13. And his servants came near and spake unto him and said, My father, if the prophet had bid thee do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then, when he said to thee, wash and be clean? Last mga kauturan, there is Proverbs
chapter 15, verse 32. He that refuseth instruction despiseth his own soul, but he that heareth reproof getteth understanding. The fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Mga kauturan na ayaw itabulig sa Ginoo. Amay nga langit nun, nagapasalamat kami kinagadayaw sa imo. Nagapalapit kami, Amay, with humbleness sa amon nagipusoon. We want to turn to you, Amay, sa hapon. Nagapanawag kami, Amay, sa imo bulig. Nagapangayo kami, Amay, sa imo pagbukas ng amon mga panghuna-huna. Sa imo may pagbukas ng amon nga mga mata, sa amon mga nagipusoon. Sa pag-insindi, Amay, sa imo pinidhin ng mga pulong. Dalayawon ikaw sa hapon. We are so blessed nga may mga pulong ikaw, Amay, ginapadala sa amon. Buligi ako, Amay, kulang ako sa imo atubang. Apang, Amay, ikaw ang nagadugang. Nagasalig kami, Amay, kay nagasandig sa imo. Ikaw, Amay, ang makasarang. Ikaw, Amay, makasarang magdugang kay magsupon sa amon mga kakulangan. Ginapasalamat amon, Amay, ang imo pagpuno sa amon sining hapon. And today, Jesus, we declare, Amay, and we claim the promises. Ang imo, Amay, pulong mangin matuod sa amon tunga. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, Lord Jesus. Hindi nga kaagaw, Amay. We declare, Amay, ikaw mo magakuha sa mga bagay na nagapugong sa amon, sa pag-alagad, pagdayaw, at pagpasalamat sa imo. We cast out all the devils, Amay, na tipo niya gusto, Amay, magsabad sa amon. In your mighty name, Lord Jesus Christ, we cast them out, and we invite your holy presence today. Nga ikaw, Amay, magapuno sa amon, magapatunga sa amon. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Mga kauturan, dali pala sa pagtuluhan ta. It's not about saot-saot, sigit-sagit, ang kanta. The bottom line here is obedience. Hindi na diya... That is right. Amen. Hindi na diya gasaot-saot ka di, galigid-ligid ka na, ibig ka. The bottom line is, inumanay. Kaya-agree mga muna mga kauturan. Inumanay. Hindi sa ato, laktanay na diya taglong. Kaya minsan, ano ba kahibig mo? Hindi kung hindi ko malang magpati. Huwag madyapot tulus mga kailan. Pabalon ka. Sino ang katoon? Hindi si Ginoo? Hindi sila magawa. Tanan. Tanan, no? Yan na yung paano natin mabala yung katoon kagituon. Ay? Huwag yung magkapati. Okay. Diba? That is simple mga kauturan. It's a simple truth. Pero takot-takot ni ko. Nice. That's true. Kasi ano pa bang pati na! Ako na number 1, hindi ko da. Hindi ko mo ron, simple na tights, nag-look ka. Right? Yes. Diba? Anyway, kami hindi matatanan perfecto. Damo pa kami liliwaton man sa amon, kaya damo kami nag-improve man sa amon. Pero diriya, personally, kaya tinumanay. Yes. Thank you, Lord. Mga kauturan, nagpasalamat ko, may pastor ko, may mga elders ko nga nagatudlog sa amon. You see the growth of a person, kung i-correct mo sa bala, nagapati sa, Ay? kung sa iyon dako na naiya natin yung pusoon. Pero kung ginatudlogan mo sa bugna, noon sa iyak, pilang di pala. Tunog-tunog music, na balon di, badali na yun lang, gawusbon pala ang tutuwon ng music. Reaction na sa mo nga character. Right? Isa wala ka-repellant sa imo. Sa instruction. Isa repellant ka, ano ko pala, ginagawahi ka, ginapatuan, vernig. Right? First of all, mga kauturan, yung Biblia na di ba? The truth in this Bible is good in every way. Yes. Sa
wise karon nimo ang tanan ng instruction na di has truth as basis. Kang matuuran kay insakto. Right. Pulong ni sang Ginoo, hindi man magtudlo ang Ginoo sa imo sala. Right. Aminon ta mga kauturan. Damo bisis nga gitudloan ta, nag-uulang ta, pero ito impati. Diba? Ang galing naman. Totoo na mga kauturan. Personal na experience. It's bisan sa mga bata ninyo bala. Uuma! O, patsahan, uuma! Huwag mo na inapatay. Ang inyong pastor, tatay nyo na, instruction na. Kaya huwag man na sa gusto nga para insultuhon ka mo. First of all, mamangkot mo ng mga interesado, anong religion mo, sir? Apostolic, Pentecostal. Kabla ko mo anong unang pamangkot? Hindi na sa anong ginatuwa, hindi. Kabla ko mo anong pamangkot sa tao sa kwa. Anong hindi pwede sa inyo? Dari nyo lang. Anong hindi pwede sa inyo? Diba mo na? Kaya ang notion ng isang tao sa religion or sa mga sekta, anong hindi pwede sila? Why sila na ikalang tao? Anong ma-benefit na namon sa inyo? Right. Ano yan muna, no? Anong bayo na? Dili sa apostolic, Pentecostal. Tanan kita pariho. Obedience is the greatest equalizer sa kalibutan pagkatto sa Ginoo. Kabla ko muna ang mga kauturan. Kay, kung ang Ginoo nangayo sa atong kwarta para maluwas, kiyado man kami. Sino din na mo kwarta ge? Mga hindi na lang kilala mag-ubra. Oy, man. Tanan sila kilala mag-ubra. Imagine mga kauturan, kung nangayo ba Ginoo kwarta, sinong may kadutaan Oy, man. May tuta kami po kamay. Ay, may tuta sa printiya pa. Di ba mga kauturan? It's the greatest equalizer. Kay mga kauturan, dili sa kamatuoran, ang basis ta, tinumanay. Right. It doesn't matter kung pigado ikaw, may kasaypanan ikaw, may disability ikaw, ang imo nga ikakaalam, kapos. Ang importante, kung magpati ikaw sa instructions ng imo nga lamay nga langiton, pwede ikaw maluwas. Right. Di ka nakita yun? In this world full of inequality, Right. this truth is the greatest equalizer. Right. Ang kulturan, hindi na napag... Kaya kung i-compare na natin kaugalingon sa iban, damo kita yan. Kung sa material, kay kalibutan nun malang pananaw, damo ko dito gusto nga, tani may auto ko, tani may balay ko nga ako, tani may damo ko warta. Galing kay diri sa apostolic, may Ginoo kami nga buhi kay matuod. Kasarang magpakamaayo sa amon, kasarang mag-supply sa amon kinalanon, kasarang magpag-o sa amon kabuhi. Right. It's a very simple truth. Di mga kauturan, kung mamangkot gani sa inyo ang mga interesado, ano na lang hindi pwede sa inyo? Ang balon nyo. Siguro, mas namik sakto kung pamangkot mo. Kung anong kaayuhan nyo makita nyo sa simbahan namon. Sa simbahan namon, mahinulsol ikaw, kay para hugasan ng imo sala. Ano ba din formula mga kahugasan natin? Sunrox, anong chloride? Pwede hindi. Hindi, no? Tanan, kasarang manginulsol. So, equality. Tanan na pwede inulsol. Tanan, pwede ka pa-baptize. Hindi man. Grabe, nakita niyo ba kung ano ka sangkad sa pananaw sa Ginoo? Ikaw tani kung sa mga mayo lang pala, kay mga buod, kay mga manggaran lang, hindi nagkakaisa ko. Gaya nyo kundi 200 million kaya makapalangit ka na. Hindi mo kami makita 200 million man. Dollars ha? Anyway, siguro, no? Pero ang gin-require sa aton, maghinulsol ka.
magpabautiso ka sa ngalan ni Hesukristo para sa kahugasan sa imo sala, kag mabaton nimo ang balaan ni Espiritu. That's the down payment for your salvation. Mga kauturan, ginatayaw ko ng Ginoo sa amuna. Kasimple nga kamatuoran, pero grabe ka, equal. Di ba kung may boss ka mo, namihan makabukod fair siya? Namiaw na kay boss siya, kaya may ginapaboran. Namiaw na kay sir yan, wala, ano. Ang ginuunta mo muna. Why siya nagkakilala sa kung anong nalabutan mo. Ang ginabasihan niya kung anong tinumanan. Diba mga kauturan? It's a wonderful blessing nga ang formula ginhatag na sa aton. So I praise my living God for that. Kaya bisan kami, dutay mo kwarta, pwede kami kapalapit sa Ginoo kahit makasabat siya sa amon. Mga kauturan, sa pulong sa Ginoo, dali pala sa 1 Samuel, na magdiri ang istorya na di, si Saul, ginpilit na nga hari ni Samuel, di ba? Kaya ang Israelites, nagabangita sila, kaya kini bala hari nga may representation nga kung sinong leader namon. Si Saul, he was something special. Ginpili siya ni Samuel. As time goes on, ginsugo siya ang mga Amalekites sa kupo nila. Ang specific instruction was, ubuson nimo ang tanan nga Amalekites, bayi, laki, kabataan, kasapatan, tanan. Wala sang spoil. Kunsero, kaysa una ang culture, ang spoils of war ginagdala na. Pero ang instruction siya, for that one specific time, ubuson nimo tanan. Tanan ubuson mo gid. Simple instruction. Ang Ginoo nagsugo kay Samuel nga gaan instruction si King Saul. Ano mo kay pagka nag-inaway na? Sa nag-inaway na, napirdi nila ang Amalekites. Pagbalik ni Samuel, natingala siya lang. Nga may gaasong. May gaasong. Pagbalik din, ipamangkin si King Saul. King Saul, ano nang mo niya may aso, may birth offering. Pagkapalapit niya, hambal niya, nadaugugin, ati ko ginamambal sa Ginoo. Ati ko gigil, pamatay ko tanan. Ang nangin niya sa tanan, may ginpain pa siya. Kablo ka mo nang ginpain niya, ang mga the very best, ang pinakatambok, ang pinaka-the best niyang produkto sa mga Amalekites, kaya si Agag ang ilang hari. Ang instruction sa iya, ubuson nimo. Ubuson mo. Mga kauturan, ang balita, ang balita siyempre, katuko na sa Ginoo. Tanan ka binigambal na. Kapal na ko magatuko sa Ginoo. Pero ang imo obedience is the determining factor kung tuon ng pagtuo mo. Everybody can say, natuo ko na sa Ginoo. Galing kay kung wala siya nagatuman, why na pamatuon, niya tuo ang iyang pagtuo. Di ba? Kita, magpakal ka mo, di ba may mga certificate ka mo gusto? Certificate of authenticity. Certificate sa pagkamatuon. Di mga kauturan ng ating obedience, ang unang certificate of authenticity natin sa paghambal tangaga, tuo mo sa Ginoo. Just like King Saul. Bisan ano yung pa, ngambal man siya, ginpati kong sugo sa Ginoo, nga ubuson ko. Pero, waay niya ginpati to the very end. Ang almost nimo nga pagpati is still disobedience.
Your 99% nga pagpati, kaya ang 1% nga wala maging obra, it's still disobedience, mga kauturan. Hindi man nakambal yung perfecto kitatanan. Pero mga kauturan, ang aton Ginoo very particular sa iya ng mga kasuhan. Sa Old Testament, it's very, very particular. Mapuubuson mo ang tanan, wala may mabilin. Kabalo mo kauturan, wala lang natabo. Sang wala din pati ni King Saul ang instruction, ang Ginoo nagbaya na sila. Nagtawa niyo lang story. Kaya muli nga time, ginreject na ni si King Saul na yun ipapangita si David para i-anoint. This was sang 16 years old pa lang si David. Kung sa Euron, hari na lang siya, pero wala na unod ang pagkahari niya. Parehas na sa ato mga kauturan. Pwede ka makampal nga apostolik ako, pero kung wala ka na ganit ka pati, kaya wala ka na ganit ka pati instruction, huwag na unod kang imong pagka-apostolik. Mga kauturan, si ano ito yung pala, Iglesia, grabe na sila, brother. Grabe na sila. Ang ila na, disiplina. Wala man bala, baseless man bala nga discipline. Kaya baseless nga righteousness. Yan yung kayo napataan ng nila sa pulsa. Simba ko muna sila. Imbis nga maduga ang inyong pagkilala sa Ginoo, maburot pa inuutok nyo. Tutulog ng mga uturan. Pero rin nyo bala, mag-deal ka mo sa ila. Bisa hindi lang sa spiritual level, mag-deal ka mo sa ila, dako-dako diferensya. May harap na sa amon, sa school, dako kami na, mga upod niya, amo na, tigling. I don't know, medyo mag-deal mo bala sila, mag-communicate sila sa akon. Doon something is wrong. Doon ilang na spirito, doon ka rebellious. Di ba namian mo sa tao nga ng gapati instructions? Si Ma'am Giselle, namian ka sa estudyante yung gapati instruction, no? It's very pleasing, no? Ay ka namin isang akong bata. Mga nanay, namian ka mo sa bata na gapati? Mga tatay, namian mo sa bata na gapati. Pastor, namian ka sa mga katauhan na gapati, no? Ang kulturan. Siguran na subong umangin obedient, pwede man na. No? Oh, isa lang ito kaso kay King Saul. Si King Saul, as smallest na disobedience niya, nag-depart ang Ginoo sa iya. Namangkot si Samuel sa iya. King Saul! And Samuel said, "Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord?" Mga kauturan, di mas mahamuot ang Ginoo sa imong paghalad-halad o sa imong pagpati sa iya. Sa imong pagpati sa iya. Kaya direct tayo nga ginambal sa imo. Ginpati mo siya regardless of the circumstances and regardless of the situations, ginpati mo siya. Your obedience is the representation of your faith. O panunan na tuungan ta? Tumanon ta? Mga kauturan. Namangkot si Samuel, ano wala? Mas bukat wala ang pagsabi. Subong, ano nga nila subong? Sugod ng Holy Week, subong? Sunday. O, tsaka po, Palm Sunday. Palm Sunday, Monday, Tuesday, sa next naman niya, Sunday, Easter Sunday. Pag Lenten season, kita mo na sa mga mga blog. Ano yung tawag? Pinitin siya. Pinitin siya. Tapos may ibalik ka pa. Lansang sa cross. Mga kauturan, hindi na natin kinalalimuhan kaya may nagpalansang na sa cross para sa aton. Hindi na natin kilala na magpinitin siya kaya may nagpinitin siya na para sa aton. These are but mga cultural nga mga heritage na ginsunod lang natin. They're baseless.
Hambalon mo yan sa Bernis, mapatay ang Ginoo. Nanuman. Amo ni kabuhi sa Ginoo sa amon to nga, balon mo yan mapatay. Hindi ka maglagaw, ipatay ang Diyos mo. Diyos na yan, hindi ka kapatay. Hindi ka mo maglagaw, siguro na disgrasya mo. Patay ang Ginoo mo. Sa amon niya, kauturan, hindi ka kapatay ang Ginoo namon. He is the everlasting Father, the all-powerful God, living inside me, and living through me, and living mga kauturan sa atong tungang subong. Mga kauturan, masimento rin ka, patalintin season na, way na nag-intra. Reminder lang mga kauturan, hindi na yan nagkakabagay sa aton. It's just a normal day para sa aton. Youth camp na siya yung schedule. So, mga kauturan, hindi na mag-intra kay very na. Gina-celebrate na nila ang Palm Sunday, gina-celebrate na nilang Passover. Ano pa instructions naman? Kabalo mo na ng Passover? Yes. Ang Passover, amo ni siya ang festival na gina-celebrate sa mga Israelites sa paglabay sa angel of death sa time ni Moses sa Exodus. Di ba may mga plagues, 9 plagues? Ang last niya plague is ang paglabay sa angel of death. Ang istorya sila, mga kauturan, nag-celebrate sila sa Passover because sa time ni Moses, gusto ni Moses sa balon si Pharaoh kapag wao ng iya mga katawhan. Tingin sila nagdugo ang sopa, mga paka, tanan. Ang 9th plague, pamatsyon ang tanan niya firstborn. May it be animals or humans in any firstborn in the family. Amo ng patyon. Galing kay ginigaan instruction ang pamilya sa mga taga-Israel na matatay sila sa ilang karniro kag ipahid ang dugo sa duwa ka doorpost kag sa babaw. Dayon ang unod sina kauno nila hasta mag-aga. Umuson din na nila. Amo na ka-specific sa instruction. Mga kauturan, sa inyo, be, kung nag-ipahiran niya dugo, ang postila, kag ang babawala, ano yan matabo? Sunod sa jakol sa angel of death. Kisa mo na very, very particular to instruction ng Ginoo. Ang tanan nga pamilya nga nagpahid sa dugo sa karniro sa iladuwa ka doorpost, sa ilababaw ka doorpost, kay gikaon ang unod, ang angel of death naglabay lang. That's why it's called the Passover. Gina-celebrate na nila. Kay commandment na sa Ginoo, i-celebrate na nila ang Passover. Because that was the time nga nag-decide ang Pharaoh nga pagwaon ang katawhan sa Ginoo halin sa Egypt. Kaya mo itong final blow sa iya, naging patay ang iya pinaka magulangan niya, bata. That's it, mga kauturan. Very, very particular sa instruction. Di mga kauturan, particular ang instruction sa aton. Except a man be born of water and of the Spirit, hindi siya sunod. Verily, verily, I say unto you, sa pagkamatuod. Simple instruction. Repent and be baptized, every one of you, sa ngalan ni Jesus Christ. Kunyalan to ni si Joseph, pwede na di no? In the name of Jesus Christ. That's why ang aton balagi na tindugan, grabe ka concrete, grabe di lang insakto lang, gaigyan santo, giigong tanan. Yes. Every instruction na makita niyo mo sa Bible, sulisulion mo pa na insakto ginasa. Yung mga kauturan, hambal ko gani. Mahinulsol kita, mapabaptize kita, mapato na tutang Holy Ghost. Ang munang requirement nga equal para sa tanan. And that is the specific requirement para patihon natin, para ma-obtain natin ang kaluwasan.
Di ba sino din na ginulsol? Nabaptizan. Nakabaton Holy Ghost. O, witness na sila. Sakto itong instruction. Nabaton dito na mo ng Holy Ghost. Saan na ginulsol kami? Kag, nagpabautismo kami. Mga kuturan, galing kay aton di ginano talang permi mo. Ginakalimtan talang permi balang ang pagpangakaton ta sa Ginoo. Gina-perfect kita. Ginasigi kita bala, ginabuhinan, ginadugangan kamay, until mag-abot ang Ginoo. There are a lot of instructions diri sa Biblia. Galing kay pagdamo ito yung nabalaan Damo na kamo na batian ni instruction. Damo na kamo na kapila kita walihan, kapila kita Bible studyhan, kapila kita gina-edify, gina-instructionan. Galing kay, pero hindi ka palagyo. Hindi ko brother hindi angayan sa akon. Hindi ko sister hindi bagay sa akon. Mga kauturan, ang ginaalagad na di Ginoo. Hindi na yan para sa mga tao sa buwan. Buhi ng Diyos na ginaalagad natin. And when we show our obedience to His Word, He will honor you. God honors the people who honor Him. Kung i-honor natin ng Ginoo, paagi sa ating pagpati, kay pagsunod sa ilang mga puno, He will honor us also our lives. Sa ikaduwa may istorya, mga kauturan, si Naaman, kilala ninyo? Si Naaman, isa ka, captain niya, Syrian captain niya, aroon. Nanamihan ko ni Blang mga kauturan, kay it gives you kung ano mag-transform ang Ginoo sa aton niya kabuhi. Natawa niyo ba ng istorya ni Naaman? Si Naaman, isa ka Syriahanon niya kapitan. Kung sa Euron, he understands how to order people. Kung sa Euron, kung hambalon niya na ang tao yan sulong to, masulong na. Muna ilang orientation. Tingin sakop sa Syria ang mga Israelites. Kaya ang iyang problema niya, isa sa Aroon. Ang Aroon sa una, wala pa medicine or remedy. Ginagawa problema na sila. Kung paano kayo ginadespise ko na mo, ay hindi ko na siya Aroon, gapang latong na siya. May dala silang maid ng Israelite. Naghambal ang maid ng Israelite. Dito ba na sa Samaria, tunga-tunga na siya sa meeting place sa mga Israelites. Dito pala sa Samaria, there's a prophet there. Niya kasarang mag-perform sa miracles niya gikan sa power sa Ginoo. Hindi nabala na siya. Naglakad si Naaman. Nagdala siya sa silver, gold, kay pulo kay islan sa malahalon niya garment. Didala yan dito kay Prophet Elisha. This is Elisha, nag-take over na si Elisha kay Elijah. So nagkatuto si Naaman. O nung nag-send pa sa letter sa hari, hinagabal hari na ano niya sinuni siya kapangita ni sa away. Yung hari sa Israelites, nagabal niya, paano ko kaayo-aro? Kay tao lang ko. He rent his clothes, gisiya kay abot niya kung hindi ganit matabo, may away nga mahimo between them and Syria. Mga oturan, nakita siya ni Elisha. Bali nga nag-rent kasi mo clothes. Bali niya pakatuwa siya sa akon. So si Naaman, nag-prepare. Nagdala siya sa gold, silver, some raiments. Nagkado siya kay Elisha. Sa paglapit na lang sa balay ni Elisha, ginpadala ni Elisha si Gehazi. Hambal ni Gehazi, mahal nga kapitan. Kadto ka mo sa Jordan River, kaya matusmaw ka, ito nga, beses. Nantawan yung mentality ni Naaman. Pero tawagin niya mentality, nantawan niya lang, hambal niya, dito ko sa Jordan River, ikaw na ito niya. Dito sa amon sa Syria, damo-damo ito. Paaling sopa na masilo ka namin.
nga adikto kayo sa Jordan. Nainitulo yan. Abi kuya, palakitan niya ko di kay atubangon, kay kambalon, kay ayuhon niya ko. Ito murugin, padalaan na lang kuya manunod. Ano yung iyaya nga disipulo kag kambalon niya. Kadua sa Jordan. Tos mau ka to kapito, kay maayo ikaw. Kabulungan mo ka na ng tabo mga kauturan. Hilog pa yan sa saniyang mga servidura. Yung master. Ang balit yun. Ang balit. And his servants came near and spake unto him and said, My father, if the prophet had bid thee to do this some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then, when he said to thee, Wash and be clean? Ngayon ba siya, kanang isang paglupay sa iya ng mga servants? Yung kapitan, amay, di ba lakon paubrahon ka sa dako nga bagay? Di ba ubrahon mo man, kaya gusto mo ni mo maayo? Iari na gigani niya ang instruction. Very simple lang. Makigas ka lang, hiluan mo lang, maayo ka na. Amo mo na hindi mga kauturan. Dinigin amalan ng tadi, hinulsol ka lang, pabautiso ka lang, may bagoon sa Ginoo ang imo kabuhi pagtagaan niya ng kasang Holy Ghost. You see the connection sa Old Testament. It's a type and shadow for everything na instruction sa atin. It's still true. It still connects, mga kauturan. So, I praise the Lord. As Proverbs, mga kauturan, kung lang tawanin niyo. Sa Proverbs chapter 15, verse 32. Hambal din, a proverb is a saying, has a lesson. He that refuseth instruction despiseth his own soul. It's very clear, mga kauturan. Ang hindi magpatudlo kag na init sa instruction, he despiseth his own soul. Ginigugma naman ang inyong kala. Gusto niyo man magpalangit, no? Ako gusto mo gid magpalangit. Gusto mo gid magsug-alaw sa akong buhi ng Diyos. On that faithful day, mga kauturan, if you don't care about your soul, hindi ikaw magpati instruction. Basta ang proverb, he that refuseth instruction despiseth his own soul, but he that heareth reproof getteth understanding. Nagpasalamat, di ko na mga kauturan, kung may katudlog pa na sa akon, nangian, di ko na. Ay kung wala na yung may katudlog sa akon, ang dako-dako nga tsansa, mawala kita. Kung kinatudloan ikaw, the feeling mo ito, ako giginigo ni pastor. Ibig niya mainit ka sa iya, salamat, pastor, kay at least, concerned ka pa sa akon. At least, ang Ginoo, concerned pa sa akon. Nga nagabansag pa ko, nga dapat kay uhon ko pa ang akon kaugalingon. Kaya kung wala mga kauturan, namo lang sa matabo sa aton, yung hindi natin madala, kaya hindi natin matakasan. Example na lang, dito sa simbahan, we try to dress modestly. Modest ba lang, maugtang ang imo bayo, maugtang ikaw ang lalaki, kapormal sa imo, ikaw ang babae, kapormal sa imo. Nga aman, hindi na para tangkalon ikaw, it's because for your protection. Kita niyo ang mga rape cases sa Guam. Dito sa Bacolod, garunda sila, ahaw tricycle, maglakad. Ang katabo, grabe natin. Hindi ko na ma-picture out kung ano kadabo, saan nakatabo. Kaya rin nyo bala, kung example ng mga late mga chef, ano na, kung anong kalayo na, lain na ang paminsar sa mga tao, basta kaagahon na, kaghubog na, kag-adik pa. Nantawan niya bala, who would have thought, siguro ni Duterte, siguro pilalang ka porsyentong adik sa Pilipinas. Hambali, 6 months lang, ubusong ko na. Basically, kabalo, majority sa Pinoy adik. It's more than 50%.
You know, mga kauturan. Imagine, kung more than 50% ang drug-related, ang mga drug dependence, kaya nakatilaw na drugs, ano yan ang matabo? Kung magwa ikaw, you're surrounded with people who are influenced with the wrong chemicals. Wala labot mga kauturan ng adik, dahil pati hubog. Kahit pala hubog. Ang muna namin sa Pinoy, tongga dire, tongga dito, mahubog, mangita-away. There's something wrong with our culture. It's embedded sa atin because of our traditions of us being Filipinos. Because kaysa una pala, ang unang ginmanso sa atin, ginhatagan kita sa mga bagay na para sa atin. And then, ang mga Espanyol, naghugakog sa atin. We're fine with being, ang lifestyle pala natin. Nanian lang tayo nga, pariwara. There was a research that says, na ako nung mga maestro, grabe kakapoy. Tingnan sila nga ang mga maestro, at the end of the day, grabe nila kapoy, yung luga. Why man sila gano'n, gano'n, iwakal na sila. Nga ako nung, ang tsura nila, pagkatapos ng hapon, nga kapoy din. It is because, research said, nga ang ila ko nung pangginawi, kay ginapunggan nila. Kaya ang gusto dapat kuno sang tao, dapat gusto niya mag-wild, gusto niya magpariwara, gusto niya umay, ilang ang gusto niya. In this church, it's different, mga kauturan. Because we are not of this world, hindi tayo ang gawin tayo, hindi iya kakalibutan. Ako yung okay lang kuya kakapoy, at least yung pagkatapos kuya pangamuyo sa gabi, hawas ka na namin tulong kuya. Lain man kita ya, kay may Diyos tayo nga nag-sustain sa aton kusog. Ang ilan na kay wala na sila, wala niya may nag-refresh pala sila. Kaya rin lang, Mr. Disciple, kita sa mga mistra nga daw, feeling mo to, yung sige tsura yung man. Sa mundo doon na nakikis, kita ko nila, hindi man tungod bata ako, kundi I find the joy in teaching. It's because ang Ginoo nag-refresh ako every day. Pinamubag niyo yung mga kauturan. Of course, bata po ako nakasunod sa servisyo. Nikis, diya ka, ka-burn out. Hindi man na-burn out, hindi ka ka-burn out kung kis, ang nag-refresh lang din sa akin, tulong sa Ginoo. Totoo, sulit-sulit lang mo, tuwang, ang level, very low ka, sakit ang ulo ko, yung kamalong limuot ko. Ang the only thing na nag-refresh sa akin utok, tulong sa Ginoo, makabati ko makabasa ko Biblia, makakita ko ng points niya kanami, makakita ko na sa kamaturan nga na-experiensyahan ko, makakita ko na sa tulong nga pwede na akong magamit, magpangamuyo ko. Nami mga kamaturan. This is the only thing that revitalizes you. Presensya sa Ginoo, tulong sa Ginoo. Kaya kung mga buhay na sa kalimutan, nakapoy. Apoy tuod, especially kung may nasagot ka na, especially kung tamo ka sa laparon, galing kay lain gidyang mga apostolik. Kay kasarang yang Ginoo namon mag-provide sa tanan namon niya kinahanglan, kay makasarang maghatag sa among kusog liwat, kay kalipay. Ang mercy sa Ginoo, they are new every morning. Ano kung tao ko, ang Ginoo maayo sa iya. Nag-istorya kami we had a discussion about tithes sa mga ubod ko, ay nag-open up sila. Balila, ano na inyo serman? Nakulto? Tag napilit na yaw. Munang mamangkot sa isa ko kaupo, iikos ako, pero pwede ko nang open up kasi sila pa lang ko. Nahara ko siya nila. Na lang tithes na, istorya sila mo. Sa amon to yung Syria, mag-tights sa Syria, 100,000 niya, 200,000 niya, mag-tights na binulang milyon niya. Balaan naman yung storya nila, kay bisa din sila mga comment, galing yung pastor naman, gabili ito sa wali.
kung nakigan mo gani, palayo ang gatag tights ako. Patay-istro na nga istorya sa ako. Wala, gapili. Ito yan. Ang iba, hindi palayo. Dahil, kung naiguman yun isang wali, gani, lumipat simba. Sa ilo naman sa iba. Dali yan sa amon niya, sir, pustulik niya, tulungan kami na namian niya. Bisan sakit na namian niya. At least makayo ka na mo paglakad sa Ginoo. Diba? So, times 2, ang pala isang kakatoliko, nga doon medyo devoted man. Hindi Syria, pagpati ko na Syria, hindi naman mag-atag siya. What if di kung ganito mo tabi sa emergency, babe? Sindihan na isang Ginoo yan. Hindi ko magsimba. May ano ko to. Sindihan na isang Ginoo yan. It's human reasoning, tulan. Sindihan na isang Ginoo yan. Ano man. Amo na lang yung hambal ko. Kung tights mo, may emergency mang gituon, pamangkot ko, hindi ka sarang mag-supply ang Ginoo mo sa imong kinahanglan na how? Kung emergency mang gina, magtawag ka sa langit, instant ng sabat mo. Hindi ka ibutang mo ng sindihan na sa Ginoo. Kung ikaw diba? Kung sa imo yan paminsan. Pero di kung pa rin hospitalan, nagambalang di lang kami magsimba, pero kinsindihan sa Ginoo, sino pa simba di? Iminsindihan mo lang ng isang Ginoo. God's ways are higher than our ways. It's different. Ang kinalain sa apostolik, sagwa, kaya ang sagwa nag-conform ang pulong sa ila. Ang sa apostolik, ang mga katauhan ang nag-conform sa pulong sa Ginoo. Grabe yan. Parang sila tubig. Di ba ko ng tubig, sulat sa container. Nasunod siya sa form sa container. Hindi mo kita yung container na sunod sa tubig man. Plastic ba siya no? Yung mga kultura, it's a very simple na logic lang. Mabal ka ba sa, sir, kami yan, sindihan na yan. Ako yung pagpati ko na, sir, sindihan ko na sa Ginoo. Yung ba ko siya, sir, without disrespecting you. Sa amo niya, I'm very proud to say, we do tithes, it's because of the commandment. Kaya amo na ang nagabuhi sa simbahan, kitira ng alagyan sa blessings sa Ginoo. Kaya nagapati kami na ang Ginoo mag-bless sa church paagi sa iya mga katauhan. What if ang Ginoo nagpadala lang sa simbahan, paano ka mo ma-bless? Diba? God, it's a way of trying to tell you that we follow a system, God's system, para makasahog kita magsunod sa panatukuran sa Ginoo. Kaya kung hindi kaya, uprobra kaya pala sa imo. Di tithes 10%, imo yan 9%, pwede na na. No? Doon. It's, ang disobedient na tao is a rebellious na tao. Many times, the word will tell you, ang rebellion is a very, very big nga sala sa atubang sa Ginoo. Especially kung sa harap-harapan, ginadisobey mo. Ang unang ginaobra sang yawa, sino nga kalibutan? Kapya ka mo? Hambal, thou shalt not kill. Mangita ng yawa sa himuon niya para may patyon siya. Ang unang obra sang yawa. Tanan yung opposite sa ginaset sa Ginoo, obra mo niya na opposite. Kay disobedient siya. Kay ang iyang karakter, rebellious. Diba nag-rebelde siya sa Ginoo? Kay hindi siya gusto magsunod, kay magpaidalom sa Ginoo? A submissive spirit is very, very valuable in the sight of Jesus Christ. Yes. Submission. Bisan kasarang ka pa na sa iya. Example ako. Personally na lang.
pwede pa na ko kapangabuhi sa gwa, and then hindi ko magsunod kay Sister Yvonne. Pero si Sister Yvonne, sige, unay ko na yung instruction, pala kung hindi ka na gwa ka sa balay ko. Ang mga balay, brother, tinsak to wala. Galing kay, although I can afford to go out now, hindi ko gusto. Kay I honor my parents. Kay gusto ko magsunod sa ila. Because that's the training in church. Hindi porket kasarang ka na, daw sisipo ka na. Mas lalo na sa atubang sa Ginoo, kay kabalugin ko, hindi kasarang. Ano biglang mahimok, tako hindi ka magpa. No biglang mahimok, tako hindi ka magpati sa Ginoo. Tako lang ang palabuhol lang nagaulat sa ato. Tako eh. Di mga kultura, it's the right time. Again, nakita ko sa Sweden, microchip na. Magsunod sila sa building, ang mga lang no. Hindi na card, microchip gina enter na diyo. Ginaama mo na lang na nila. Sa Syria, gas attack. Tika suporta ang Amerika, nagpadala missile. Kung si Ron, ano na? There shall be wars and rumors of wars. Ang China nag-aapit sa Syria. Ang makita niyo sa news, hindi na siya make-up news. Kaya mga bata dito, mag-gas attack ka kapatay. Huwag sila may maka-inhale sila gani. Huwag mo. So, nag-send missile ang US sa airplane bases, sa plane bases sa Syria. Kaya dito nahalin ang ano mo, dito nahalin. Maglupad ng aeroplano, galan ang mga bata, dugi-dugi may madagdag. Pang, pagdagdag, laptag yung gas. The warfare now isn't bullets. It's chemical. Huwag na palagyuhan, mga kauturan. Ang palagyuhan ta, langit na lang. Tutuon lang, mga kauturan. Please, let me remind you, this time is not a peaceful time, mga kauturan. Kita okay lang tayo, wala lang sa atin. Pero sa totoo, ang giyo dito sa world, sa mga bigger countries, it's very, very big. Ang development niya, doon may matabo ng World War, is shadow. Kagamay na lang din sa margin, isa lang kasala nga duso, malinupok kita na. Kaya ang mga komunista, i-intra na. Ang UN, ma-intra na. Although sa ilaway na sila, protektado sila. Pero kung maghambal sila gani, nga balos ka mo to. Ano mga to? This is the time nga nabuhi kita. We were born for such a time as this. Mga kauturan, it's time to get right with Jesus. It's time to do His work. It's time to step on the truth. Tika nga natin, mga kauturan. Damo ka muna balaan. Damo ka muna batian. Galing kay dapat damo ta tumanon. Mga kauturan, if you wanna grow exponentially, istingin ninyo to obey. Yes. If you wanna grow fast, mga kauturan, kung gusto ninyo mag-fast track ang inyong pagtubo, istingin ninyo na mag-obey sa mga nabalaan ninyo. Namin gani, mga kauturan, kung imo, gibala na sa Iran, ikaw gibala na ka-discovery, namin man may pastor ka, pero namin ni ikaw mismo nagtuki. Nagipati mo. At least, kamu lang duwa ka balo, nagipati na mo. Yes. Then you will see kung anong changes sa inyong kabuhi. Mga kauturan, I tell you, I believe, mga kauturan, kung tistingan ninyo, patihan ang mga nabalaan ninyo. Kaya nasa Iran ninyo sa kamaturan, makita nyo nga balis karon sa Ginoo ang inyong kabuhi. Damo ba nalalabuton? Damo kita niliwaton sa aton pagkatao. Ari ma-perfect sa aton, mga kauturan. Amo ni ang makayo sa aton guba na personality. Amo ni ang makayo sa kiwing naton nga karakter. Amo ni, mga kauturan, ang magadugang sa mga kakulangan naton. Pulong kag kamatuuran sa Ginoo. Kita mo na sa mga ministers, ang akon malang papa sa buhay pa, natingala na si mami siya, bala nga pastor ka, kiway ka foundations, ningway sa wala kagi basa Bible alin sa una. Bala si mami, sigurado ka pastor ka? Uy, sa may ano mo, lifestyle niya sa barangay 9.
beer, marijuana, sigarilyo, pambabayi. Ang mula sa una lifestyle yung magsugit sa sakot. Pero mga kauturan, kung magpati ka galit sa tanan niya tudlo sa imo, ang growth mo galit ka, nasaka, nasaka. Tingala ka lang mga kauturan, kapos na si mo, kafamilyar na si mo sa pamalagyan sa imo. Yes. That's our goal mga kauturan, to be familiar with the ways of the Lord. Yes. Di mga kauturan, hindi kita maging familiar kung hindi kita magsunod sa iya ng mga palatukuran. This is a simple reminder. What is more pleasing sa mata sa Ginoo? Sakripisyo ba na ninyo o ang inyong pagpati? God said, His commandment, to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might. He's a wonderful God. And He's worthy sa tanan natin ng pagpati, pagtuman, pagsunod. Because He is righteous. He is holy. He is merciful. Mga kauturan, may kasarang kita magpati sa mga pamalagyan sa Ginoo. I leave this to you mga kauturan. Remember ninyo ang tanan ng mga nasairan ninyo sa pulong sa Ginoo. Insukuran nato tikangan. Tikangan ta ang mga nabalaan ta sa tithings, sa offerings, sa prayer, how we deal with people, sa aton panghambal, sa aton pangginawi. Ari na lang yung instruction. It's up to us to discover and apply sa mga palatukuran sa Ginoo. Magpalapit kita sa altar mga kauturan. Pagpalapit natin, let's humble ourselves before the Lord and turn for our wicked ways. Makadto kita mga kauturan sa Ginoo. Kayuhon nato ng ating pagpanglakaton. Kay kadako sa lalaputon sini nga sipahan, kag dali na lang dito ang mga tinion. Kamay na lang ang tinion mga kauturan. Damo kita lalaputon nga mga katawanan sa buwan. Damo kita lalaputon para sa sini nga kamaturan. And we have to show and validate sa ating pagtuo through obedience. To obey is better than to sacrifice. Hindi mo naman kailangan magsakripisyo kung kasunod ka na, mga kauturan. Because sacrifice requires collateral damage. Obedience does not require you sa collateral damage, sa collateral. Sunda lang. Kaya Ginoo mag-establish siya sa inyo. This is your personal journey, mga kauturan. God can perfect you only if you allow Him to. Ang Ginoo mag-perfect sa inyo kung pasungtan ninyo kag sundon ang iyang mga pulong. Today is a wonderful day to praise the Lord. And I give this pulpit Pastor Samson Cordova. Sa sinaga scriptures, laging gamit ni Brother Dilton, sulat na lang na, for rebellion is a sin as a witchcraft. Ay ang sala sa pagka-rebeldi, angay sang witchcraft. Ano ang connection sa rebellion sa witchcraft, mga turan? Naintindihan na ang rebellion parehas sa witchcraft. No, kita tanan kay kita witchcraft. Mga punta sa Diyos, mga kinamaw, mga babaylan, nga bakok sa Diyos kaya kayawan na. Kaya ano ang nagparehas na sa rebellion. Naintindihan mo na kung tunaan mo ang obra sa yawa. Ang obra kay yawa mo ni bangon kay rebeldi sa Diyos. Pero sa kalibutan, ang ginahimo sa yawa, nung tayo niya palagi mention na niya gani, na ang tanan nga mayor ng mga kasubuan sa Diyos, pinapang violate. Pag silingan Diyos daw siya nag-kill, hindi obra, pamatay. Nag-work kada kasubuan sa Diyos kalimutan, mag-work yung rebeldi sa Diyos. Kada kasubuan ng hamba sa Diyos, ang mo ginangyan mo bakon. Sa
Sa Bible, to the line, hindi pagkanaan tugo. Huwag kay yawa ang sugo sa Diyos. Kada sugo sa Diyos. Ang ubraya inubago niya. Kita mo sa witchcraft, yung membro ang tao sa kulto, ang number 1 na binuda, tugo. Ay ilagay na pag-inom na sila dugo. Dira, ispis matipon-tipon meeting ang mga kulto, dugo na ang ilang minuto, pinapainom na sila. So, binasugo sila na mapatay din sila tao. Ang guaya, ang witchcraft ng ubraya, ang kanang kasuguan sa Diyos, ginapang-lubag yan. Ano pa, kung mag-rebuild ang tao, ang salaya parehas din matunan sila. Eh kung rebuild ang tao, ang kasuguan sa Diyos, huwag mo ginasunod. Pigilin mo kung mo paagi, ang guaya matunan parehas sa witchcraft ng ubraya mo. So ang guaya tao, matunan kung rebuild sa tao, aral lang nababailan sa tubang sa Diyos. So tandain ng Turan, ang kapupusan sa mensahe din pampang ni Balilil sa ito. Ano ang history sa tao sa kalibutan, halin sa una, tao, kapamita, i-invento, advice. Kung ano ang maayo sa tao, na maayo ang tao pag maluwas. Iila pag hindi na mo damo paglawid na. Para pro ibigyan ang eksakto. I-apply yung pagiging mag-work ang kalibutan, hindi yan kung magmayo, maturan. Ang tao hindi lang mayo sa material, hindi maturan, ilang una-una kanya kung maturan. They are mentally sick. May mga tao na emotionally sick. Ibang mga tao, spirit nila is sick, maturan. Hindi lang na ang lawas na masakit doon pag ang society balatiano. Kailangan ko ng isang na-device ng tao, yung mga programa, philosophy, kurado ko na para itudlo sa tao, para magmayuhan ng tao, para maluwas ng tao. Kaya ang Diyos yan, yes, ang Diyos ang naturan niya, ang Diyos ang mga nagkura sa paagi. Siya nagkuman ng mga gospel, iya mga peraturan. Pagkahuman niya na, giving offer yan sa tao, nasundon mo na lang. Nasundon mo na lang. Kaya ang Diyos nag-ubra sa iya mga dami ng pari at tao magtahong. Nag-ubra sa iya hagdan kaya kagulingon para tao magkasaka sa langit. Sundon mo na lang. Amen! Iya tagalog. Yes! Siya ang nag-device. Siya ng putang sistema pag formula. Hagdan na tao tumanong nila lang. Ang tao naman niya doon, nakapability, hindi sila yung magsunod lang niya. Tingin pamtang sa Diyos na kumana. Si Jesus Christ na kuman. Ang tao yung gusto mag-ubra sa ilang ko kayo mga tao. Ang type sila sa Old Testament, si Adan at si Eva, kalapas nila, itao ng ilang kahugo, ang dahon sa fig leaves, ang mga ilang yung taod-taod kami taon sa ilang kahugo. Conscious na sila, makubo sila, namuyak sila. O galing maghapon yan natural mga laya, ang dahon, ang guaya hindi makakover sufficiently sa ilang kakubo. Ang guaya mo, obra naman sila luwat sang bago naman kahit naman na sungadlaw sa fig leaves, kaya mo itabon nila mo. Kaya ang guaya temporadyo, kag hindi makakover sa tao sufficiently. Ang guwa ang Diyos, sa pagi, ang Diyos nag-ubra coat of skin. Anong pagi sa Diyos nga nakakuha sa palit sa sapat, kapansat ang mga itusok-sok sa ila, kaya mo ito sufficiently, ang mga nakakover sa ila, kahubo, nga hindi na kinanglan na mag-ubra sila sa fig leaves. Ang fig leaves, nga kinakover nila sila kawianan, ang mga pagkakatarong sa tao sa ilang paagi, ila sistema. Ang coat of skin niya, nagkatipo sa pagkakatarong naging po kami Jesus Christ. Iasundon mo na lang. Isok-sok mo na lang. Sigwayan, tira, masulod ang obedience nga ka-importante gani. Kaya kung hindi ka mag-obey sa kumana na daan, kaya guwayan, nagatukod ka nag-obra kasi imo ko galingon na pagi. Lagi mo ko galingon na para ng pagkakatarong. So kabay pa, hindi ko mag-rebel ka na, ang guwaya mahaturan, halimbawa mo, turan mo, kubaylan, kasi sinipilutan.
matindog ng kapasiyan tayo. Atong announcement, ang gina-open among ang youth camp, ang panibahon ko gabi sa youth camp, open sa tanan ng Migro ng Makati. Sa gabi, kali sa October 12, 13, 14. Pwede sa Makati, pamangkot mo bigla ang buwan. So, ang ticket sa concert, bagay gusto ng inyong ay patultol ko sa inyo.